Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon Demerchi, isang mainit na pagbati at pagmamahal sa inyong lahat na iyong bagong araw. Tinipon ko ulit sa tabi ko ang mga leon, tigre, boss, general at mga baby ko. Kaninang umaga, may nasikas akong lugar. Kamakailan nang gumawa tayo ng training area para sa mga anak-anakan at hinangaan at pinuri ng lahat ang pintong ginawa ko. Maraming salamat sa inyong lahat sa magagandang mensahe ninyo. Salamat talaga. Doon, ipinakita ni Typhoon Demerchi ang kanyang galing, sipag at dedikasyon. Dede, gumawa siya ng magandang obra. Ngayon, gumagawa rin ako ng bagong kulungan. Nasa bahay si Miss Isabel. Kuya, nagsimula na siya maglagas ng balahibo. Alam mo naman, tag-init na. Sobrang dami niyang nalalagas na balahibo. Sabi ko, hindi naman nanatili si Isabel sa bahay. Kailangan na nating labas ang batang yan dyan. Simula kaninang umaga, inaayos ko ng lugar para sa kanya. Ngayon, ipapakita ko na yon. May mga bisita rin tayo. Ula, Uygar, halika dito, lumapit ka dito. Tunay na anak ng karisma at Anatolia, Uygar. Kumusta? Ayos na ayos. Tingnan mo, Uygar. Napakabait ng puso ng kapatid kong ito. Palaging tumatawag si Kuya pero hindi ako tinatanong. Hindi niya sinasabing, Kuya, kamusta ka? Ang tanong niya, kumusta si Suslu? Obsesado na siya kay Suslu. Palagi niya akong tinatawagan. Kumusta si Suslu? Anong ginagawa ni Suslu? Sobrang mahal mo ba si Suslu? Oo, Hindi lang si Suslu, ang mahal niya. Mahal niya lahat ng aso. mahal ko rin ito. Tulad ng kasabihan, ang puno ay nahuhubog habang bata pa. Kailan kang itanim ang pagmamahal habang bata pa para paglaki niya, maging makonsensya at maawain ang bagong henerasyon. Alak, minsan nadadala ka masyado. Ha? Sobrang mahal mo ba yung tuta? Mula kanina, kinuha niya lahat ng aso, isa-isa niya silang kinakarga at iniikot. Boxingero siya, by the way. Pakita mo nga yung mga muscle mo. Panggat mo siya sa Turkiya. Pero nadir siya, kung hindi, siya dapat ang una, di ba? Pinaharap siya sa isang katulad ko, tama ba? Nadaya siya, pinaghinaan ng loob. Pero natitiwala ako sa'yo. Hindi lang sa Turkiya, magiging numero 1 ka sa mundo, ayos ba? Huwag ka mawawalan ng determinasyon, ayos? Sa susunod mong laban, kung pwede ako, manonood ako. Pero kung mabubugbog ka, bubugbugin din kita. Ayos pa? Ayos. Ang tapang mo naman. Halika, ipapakita ko ang kulungan. Binuhat ni Damla si Rocky at binilhan din nila ako ng maraming regalo. Ibahikita ako mamaya ang mga regalo. Pero tingnan muna natin ang kulungan. Damla, nahuli ka! Oh! Nalate ka kahit sutur. Ngayon mga kaibigan, tingnan niyo. Dahil may kulungan tayo dito, naisip kong gamitin ang likod nito. Bakit? Ngayon, may sistema dito. Sabi ko rin, gusto kong makita si Isabel sa harap ko. Kaya gumawa kami ng malaking kulungan. Nasaan ang metro, Uygar? Diyos ko. Uygar, tingnan mo nga yung mga lugar na yan. Hanapin mo yung metro para sa akin. Tingnan mo yung mga lugar na yan. Bakit ka tumatawa, anak? Ha? Hanapin mo ang metro. Sasabihin ko ang sukat. Nandito pala yung metro natin. Sandali. Kuya, ipapaliwanag ko ang lapad at haba ng kulungan. Kuhanan mo rin mula sa harap. Tapos pumunta ka sa likod ko. Uygar, hawakan mo ito. Kuya, ikaw. Pumunta ka sa dulo. Doon. Ilan ang sukat? 3 metro. Tingnan mo. 3 dito. 3 dito, Uygar. Hawakan mo rin dyan. Hawakan mo, kuya. 3 dyan. 20 naman dito. Ibig sabihin, 3 metro sa 3 metro. 3 metro sa 3 metro. Nag-ayos kami ng isang malaking magandang kulungan dito. Ganito ang loob. Dito ko nilagay ang bahay ni Isabel. Nilagay ko rin ang papag niya sa ilalim. May upuan tayo dito. Dadalhin ko rin ang upuan ni Isabel at ilalagay dito. Maganda ang kulungan at lalagyan ko ng bakal na lambat sa itaas para hindi makatakas si Isabel kasi tumatalon at tumatakas siya kahit saan. Gumawa ako ng krus na suporta para hindi lumundo. Pero dahil manipis ang materyales, medyo lumundo pa rin. Ayusin pa natin yan. Ano sa tingin niyo sa kulungan mga kaibigan? Ganito ang pinto natin. Ayan, hindi pa nailalagay ang sliding kandado at gustong-gusto ito ng mga aso. Kaya pasok ng pasok at upo ng upo sa loob. Lalo na sina Dede at Nora. Tingnan mo, pag tinakpan natin ang ibabaw, ayos na. Gumagawa tayo ng villa para kay Isabel, di ba? Ha? Napakaganda. Maganda ba ang nagawa natin? Sobrang nagustuhan ko dito. Nagustuhan mo rin, di ba? Kunin natin ang upang yon para makahiga ng maayos ang anak natin. Sandali, subukan kong buhatin ito mag-isa. Teka lang. Alam niyo naman na maskulado ako, di ba? No. Ito. Saka nitong paraan. Gusto mo ba may iba pa akong gawin para kay Isabel dun sa kabila? Sa palagi ko ang ganda ron. Ilalagay ko ba sa kanto na yun? O dito na lang? Sa tingin ko mas maganda to.
Yung kanto na yun, di ba? Nora, anak, dumating ka na. Tingnan mo ang mga aso, agad silang humiga, mga kaibigan. Nora, gustong bang gawin ko ito para sa'yo? Mas matagal siyang umupo kaysa kay Isabel. Si Nora naman, palagi siyang pumupunta sa kulungang iyon. Nilagay na rin namin ang upuan, kaya hindi na siya aalis dito. Ang tapang ng anak kong babae. Pumasok din dito ang anak ng babae kahit malipas siya. Nandiyan siya. Wigar, tumakbo ka. Lumabas ka, isara natin sila dito. Tara na, Dede. Huwag na sumama si Dede. Kung ayaw ninyong lumabas, manatili na lang kayo dito. Sige mga mahal kong leon, pasaway talaga kayo. Para sa'yo, kumusta ang gulungan kuya? Bigyan mo nga ng score mula 1 hanggang 10. Sige, ngayon na. Gawin natin ang itaas na bahagi nito. Hindi pa natin nawe-welding ang baka na lambat sa itaas na bahagi nito. Tara, umpisa na natin i-welding. Pagkatapos nito, lilipat na tayo sa mga regalo. Nag-break muna tayo sa welding, tapos na ako dun. Ngayon, regalo naman. Si Uygar makulit. Sabi, Kuya, tigilan mo na welding, ipakita mo regalo. Ano ginagawa mo dyan, kalaban ng asno? Pasaway ka, Eris. Gusto mo bang pakawalan kita, bossing? Ha? Tumawag ako ng veterinaryo ngayong araw din, mga kaibigan. Alam niyo yung sinabi kong may isang tupa na buntis, di ba? Ang laki ng tiyan niya, pina-ultrasound namin, pero sa kasamaang palad, hindi pala siya buntis. Sobrang nadismaya talaga ako na hindi siya buntis. Mukha naman talaga siyang buntis. Mataba raw yung hayop, kaya niya nasabi yon. Aliga, umupo tayo, tignan natin, ipipigit ko man ang mata ko. May surpresa ba? Ha? Sandali, Nora. Kayong dalawa, umupo muna kayo dyan. Sabik na ako naghihintay ngayon. Nurhan, isa-isa mong ibigay. Isa-isa mong ibigay, ha? Oh, floodlight pa to. Oo. Kanino ideya to? Ang astig mo pare, astig ka talaga. Tingnan mo. At wala pa siyang ganyan. Ilan ang meron? Grabe, ilan ang ginawa ninyo? Sandali lang, Dede, sandali. Wala ka dito, anak. Sa akin ang mga regalo ngayon, sandali. Ah, 3 pala. Maraming salamat. Sobra kayong bait. Bukod pa dyan, may isa pang ilaw. Ano to? Ilaw para sa camping. Uygar, hawakan mo muna ang mga to. Buksan natin to ngayon. Wala rin siyang ganyan. Ilaw para sa camping. Rechargeable. Ilan yan? O dalawa ba ang binili ninyo? Maraming salamat talaga. Ilang araw ko nang gusto magbalagay ng floodlight dito sa bukid. Kailangan ko talaga nito. Tuwing gabi, sobrang dilim dito. Grabe, gagaling nyo talaga. iPhone kuya, magdadala pa kami nito. Sandali lang, kabado. Sandali lang, kalma lang. Ayan na. Ipinapakita na. Magdadala ka ba? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ano pa ba ang kailangan? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, kuya. Maraming salamat talaga. Ikabit na lang natin ang mga ito ngayon doon sa tabi ng container. Ayos ba? Kailangan talaga ito. Tinan mo, ang ayos nito. Ano yan? Ito, maliit pero maganda. Ano, Jo? Card reader ba yan? Ano? Card reader ba, Jo? Ano? Charger. Charger ba? Oh! Anong klaseng charger to? Lahat pwede mong i-charge. Mukhang charger nga yata. Teka, tingnan natin. May memory card, reader, kumpleto lahat. Ano bang meron? Isang supot pa. Nagustuhan ko ito. Ito ang nagustuhan ni ate para sa'yo. Sandali, susubukan ko muna. Kunin mo ang mga ito. Mabango ba? Mabango? Sa mga pabangong panlalaki, ito ang paborito ko. Tingnan natin kung ano ito. Sige, tingnan natin. Oh, Hindi sapat na maliwanagan lang yan. grabe ang bango talaga nito, promise. Mag-spray pa ako ng marami nito. Grabe ang bango. Sobrang ganda talaga. Maraming salamat. Tingnan mo, kinuha niya lahat ng kailangan. Ano yan? Anak, papatayin niyo ako sa kaba. Promise, papatayin niyo ako sa kaba. Tingnan ko nga. Gusto ko rin talaga yan. Pitaka ba ito? Tignan natin, parang lalagyan ng card, di ba? Maraming panang siya rito. Maraming pera ba ang kasya? Bakit hindi ka naglagay ng pera sa loob? Hindi mo nilagyan, bakit hindi mo nilagyan ng pera sa loob? Salamat, maganda rin ang pitaka natin. Feeling ko magugustuhan mo ito, Typhoon Kuya. Ano yan?
Kutsilyong, pitik ba ito? Oo, natitiklop na kutsilyo. Natitiklop na kutsilyo. Kinuha niya na lahat ng kailangan ko. Hindi pang sindi, kutsilyong detiklop. Oo, tingnan mo. May kutsilyong Las at nariyan din si Las na nagpapakita. Maraming salamat. Para sa sinturon, Hindi ko alam kung ano ito. ikakabit mo lang sa sinturon, lahat ng kailangan nandyan na. Ano yan? Hindi ko alam, si Uygar lang ang nakakaalam at kumuha niyan. Alak, bakit ang lambot-lambot nito? Parang ano ba to? Teka nga. Ilagay mo na lang sa loob para hindi mahulog. Mukhang nagustuhan yata ng tatay ko ngayon. Ano to? Mukhang nagustuhan yata yun ng tatay ko. Mukhang kandado yon, hindi ba? Inako, ano ba tong bagay na to? Nagustuhan yata yun ng tatay ko. Anak ko, kawit yan eh. Sa totoo lang, hindi ko alam yun. Ano yun? Mukhang kawit yata. Anong gagawin ko dito? Hindi ko alam. Ito ay normal na kawit. Uygar, kumuha ka ba ng kawit? Kumuha ka ba ng kawit? Para saan ito? Talagang binigay yun ng tatay ko. Tatay mo ba ang nagbigay? Ayaw ni Uygar pero sabi mo tatay mo ang bumili. Talaga, Uygar. Totoo ba yun? Mukhang kawit yata. Hindi ko alam kung para saan yan, pero titingnan natin at matutunan din natin. Sa tingin ko, magagamit mo yan sa mga bahay ng aso mo. Kaya niya kinuha yan. Para saan gagamitin to sa bahay ng aso? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Kung may nakakaalam, pakisulat. Hindi ko pa rin maintindihan ito. Kawit siguro, pero di ko alam gamit o para saan. Salamat sa mga regalo. Walang anuman. Maraming salamat po. Sobrang napasahin ninyo ako. By the way mga kaibigan, tingnan ninyo. Mayroon din silang YouTube channel. Uygar Damla. Tama ba ang pangalan ng channel? Isasama ko ang link sa description. Pakiusap, mag-subscribe din kayo sa kanila. Mag-comment kayo sa mga video nila na galing kayo sa Pitbull ALC TV. Bigyan nyo ng heart ang lahat ng galing sa atin, ayos ba? Sige. Ayos pa, pangga ko Pangako na nag-aapo kami mag-hearting. Pumunta na kayo doon mga kaibigan. Muli, maraming salamat. Ngayon, balik na ulit sa mga kulungan. Tara na! Tara, halika at ipakita natin ang kanilang unang anak. Gabi na. Abala ako dun buong araw. Sobrang init na yun mga kaibigan. Ipakita rin natin ang latest na kalagayan ng training area. Hindi pa tapos ng unahan. Nilagay ko si Reyna doon pero 5 minuto lang, tumakas na agad siya mga kaibigan. Tumakas siya kasi bukas pa yung ilalim nung huli, kaya ganun. Tingnan ninyo. Kumusta ang ginawa kong parte? Gustong gusto ko ito. Maganda, di ba? Sobrang ganda. Gusto ko talaga. Palalayay natin dito ang mga aso. Yung training area naman, bukas pa yung ilalim ng pinto dahil paslant ang lupa. Tinamad akong hukayin kanina. Kung hinukay ko sana yung lupa doon, napantay ko sana yun. Tingnan mo yung bagong kulungan na ginawa natin. Sobrang sukat na sukat. Kita mo ba kung gaano ka-eksakto? Basta gusto ko, kaya ko. Oo, linis na dito. Pero magdadagdag pa tayo ng bato dyan. Pagkatapos dun, hindi na makakatakas sa mga aso sa harapan. Pakita mo yung mga astig na aso dyan. Magana kong babae, anong ginagawa niyo, Harley? Gusto mo bang ibabay kita, anak? Pumakanda ko. Ibabay kita. Ngayon, palayain natin siya para makagala. Bunchu! Nagtipon na naman kayo, anak. Gutom na uli kayo, di ba? Tingnan mo tong tropa. Pag di gutom, di ako pinapansin, alam mo. Sige, hindi ko naman dapat maliitin sina Bonchuk at Caramel. Medyo mas mabait pa sila kumpara sa iba. Yung iba, hindi talaga ako pinapansin. Ngayon, parang nababaliw na sila. Anak, puro dumi na ang mga kulungan ninyo. Grabe naman kayo. Ulan, anong nangyari diyan sa lugar na yan, anak? Tingnan mo ang tikas ni Daddy Hector. Ang pogi ng anak ko. Ikaw ang leon ko, purong karisma ka. Teka, magagalit si Marla. Harley, dito ka. Palabasin natin si Harley. Halika, ipakilala ko si Harley. Halika. Si Harley, bagong kuha namin. Ang ganda niya. Rocky! Makpakabait ka. Paano? Paano kung may gawin siya? Yun ang siguradong sisila sa akin. Typhoon kuya, tingnan mo, hindi ako natatakot. Pero dito, ako natatakot. Hindi kuya, huwag kang matakot. Hindi kita papakakatin. Pwede mo silang himasin. Si Marla ko. Anong ginagawa ng maganda ko? Leon ko yan. Hugasan natin mamaya ang mga kulungan. Ang gulo nila mga kaibigan. Kalahating oras na lang kailangan. Ayusin ko muna. Pagkatapos, pupunta ako at hugasan ko ang mga kulungan. Pagkatapos yan, Reyna! Anong ginagawa ng mahal ko? Huwag galawin yan. Pagkatapos, ipapamahagi natin ang mga pagkain. Tingnan mo, nasa na yung tupa natin? Kuya, bakit hindi nabuntis yung tupa? Hindi ko maintindihan mga kaibigan. Masyado maga ang hayop. Nahirapan din siya maglakad. Tiningnan ko siya gamit ang ultrasound. Wala namang anak o kung ano paman.
Tiningnan ko rin ang mga suso niya, namamaga din. Sabi niya, mataba daw ang hayop. Sabi ko, bakit nahihirapan siyang maglakad kung ganun? Sabi niya, dahil daw sa timbang. Ginimitan niya ng ultrasound sa magkabilang gilid, pero walang lumabas na anak. Akala ko bunti siya, pero hindi pala. Sana sa susunod, may lalaking tupa naman tayo at magkatuluyan sila. Magkakaanak tayo, mga kaibigan. Kung babayaran ng Diyos. Sige mga bibi, pakakainin ko kayo. Halika, bigyan natin sila ng damo. Halika na kayo. Pagtatrabahuin ko kayo, halika. Halika nga kayo, huwag hayaang makatakas ang mga to sa labas. Pakainin at bigyan ng damo ang mga to. Tumatakas si Bonchu. Bilisan niyo, Uygar, halika. Uygar, halika. Kapag nandiyan si Uygar, kampante ako, hawak niya lahat ng aso. Teka nga, teka baby. Huwag na kayong sumama, anak. Kuya, ilagay mo siya sa bubong. Ibigay mo lang, ako nang lalagay. Sandali lang. Hindi na nila tayo lulubayan na yun. Pakawalan muna natin ang mga kordero, ayos? Pakawalan natin ang mga kordero at bigyan din sila ng damo. Maggagatas din tayo ng kambing. Halika dito anak, halika. Ano ginagawa mo? Anong nangyari? Nagutom ka ba? Oh, baby? Hintay ka lang, bibigyan pa kita ng kaunting gatas. Tingnan mo, yung maliit na kutsilyo, kailangan ko na ngayon. Nasaan na yung maliit na kutsilyo? Inilagay ko yung maliit na kutsilyo sa itaas, Kuya Typhoon. Teka, bubuksan natin yung mga balya bago pa lang yan. Hindi tumatagal ang mga balya sa mga walang hiya. Yung damo, huling nating nilagay. Sobrang nagustuhan niya yun. Ubus na nila yung mga balya. May kutsilyo dito, di ba? Uygar, gagatasan mo ba yung kambing? Ha? Oo, tinamat siya. Ilalabas natin siya mula sa kahon o saan man siya nakalagay. Teka, mga kambing sa labas. Tingnan mo, bilisan mo. Sumugod na naman dito ang mga kambing. Sige na, lumabas kayo. Sina. Kambing, lumabas ka. Para nung araw na yun habang inaayos ko ang mga dayami, talagang pinabaliw ako ng mga kambing na to, mga kaibigan. Hindi biro, pare. Umakyat sila sa ibabaw, hindi talaga ako pinapalagay. Ang amoy ng ulan, parang damo. Grabe, pare. Halika! Uygar, ikaw palisin mo ang mga kambing dyan. Si Uygar ang gagawa niyan. Halika nga kayo. Sige, alam kong nagugutom na kayo. Hintayin niyo, bibigyan ko rin kayo ng damo ngayon. Naglalagay ako ng pagkain sa damo, mga kaibigan. Ganyan nila ito kinakain. May nagsabi na kailangan kong alisin ang alikabok sa bali ng damo. Sandali, tingnan ko. Nailabas mo na ba? Isara nyo na ang pinto kung ganun. Para hindi makapasok doon ang mga manok. Gusto mo bang ako na ang maglinis? Sige, linisin mo na. Shh! Nakikita mo ba? Yung mga bulak, yung mga tupa, lagi nila silang sinusuwag, mga kaibigan. Sabi ng kuya ko, ganito daw, hampasin mo ng damo para matanggal ang alikabok. May nagsulat ng ganyan sa mga komento. Sabi niya, alisin mo ang alikabok niyan kasi nakakasakit daw ng kambing. Sige, ayos pala ang mga to. Sila na ngayon ang mga bagong apprentice. Turuan ko lang sila ng trabaho ng 2 o 3 araw. Pagkatapos ay magpapahinga na ako. Alam mo ba, Typhoon Kuya, hindi ko na alam kung saan ako hihiga sa sobrang trabaho mo sa akin. Kita mo, sinasabi pang pinagtatrabaho ko siya. Marami ba kayong ginawa? Baka mamaya lilinisin niyo pa ang mga kulungan. Ate, ikaw naman ang mahilig sa mga hayop. Hindi ba sinabi mong mahal mo sila? Kunan mo nga ang tikas ng bonchuk ko. Si bonchuk ko talaga. Bagay na bagay sa anak kong lalaki. Anak, anong nangyari? Halika rito, lambingin kita. Halika! Bismillah. Anong nangyari? Nagugutom ka na ba? Nagugutom ka na ba, anak? Gustong bang pakainin ka na namin? Ha? Sandali lang. Mamaya ay gagatasan ko si Caramel. Ayos pa, baby? Mamaya kukunin ko ang gatas, anak. Hayaan mo muna siya maglakad-lakad dito para makalangap siya ng hangin. Maduwi dito. Mapuputi ka ng mga paa niya. Aswan ito. Sige, tara na at umalis tayo. O Dede, bigyan mo naman kami ng kaunting oras sana. Rocky, huwag kayong pumasok sa loob. Sumunod kayo agad sa akin. Halika. Halika, Rocky! Halika, Rocky! Halika, Rocky! Mga kaibigan, ngayon, kinabukasan na, itutuloy natin ito. Hindi natapos dito kahapon, kaya inabot tayo ng gabi. Yung isang bahagi ng itaas ay naayos ko na, pero may iba pang mga bahagi na kailangan pang gawin. Siguro hindi ko na masyadong lalagyan ng tiyesa ng itaas. Maglalagay na lang ako ng pananggalang sa araw.
Ngayon, ang una kong gagawin ay lalagyan natin ng trangka ang pintuang ito. Kahapon, medyo tinamaan ang mata ko. Pumunta ako sa ospital, pinugasan ko yung mata ko kanina umaga. Medyo masagad ang mata ko, pero sabi ko, tapusin na lang ang trabaho ngayon. Ayusin na natin agad ang trangka ngayon. Bismillah, buksan muna natin yung generator. Tara na, kuya. Maglalagay sana ako ng turnilyo eh. Naipit din yung drill. Sabi ko, huwag na lang ako mag-welding. Maglalagay na lang ako ng tornilyo, pero ayaw din. Ayan. Naku! Teka lang. Ayos na ang kandado natin, kuya. Ayos na ang kandado natin, mga kaibigan. Ngayon, sana may nagawa pa tayo ng kaunti sa ibabaw. Mas maganda sana. Tol, nabulag ako sa welding. Ayoko na magtagal, mga kaibigan. Hindi, pwede. Wala sa kanto na lang. Subukan ko lang ipitin ng ganito. Hindi ba? Teka, gagawa tayo ng tuwid na molde. Ano ba gagawin natin? Wala na tayong magagawa. Ayun. Ngayon, yung mga nasa taas ay sumasabit sa pinto. Subukan natin ngayon. Ayan. Kailangan nating suportahan ito ng kaunti mula sa itaas, kuya. Kasi nasa iba pa yung beam. Gumagalaw siya ng ganito, di ba? Dapat ganito, nasa taas siya. Pag umiikas ito, tumatama yung nasa itaas na chesan. Kailangan natin maglagay ng post dito, mga kaibigan. Kundi hindi ito gagana. Kasi sumasabit siya sa pinto pag binubuksan. Ibig sabihin, ang pinto ay magbubukas ng ganito. Sa totoo lang, okay na rin kung ganito lang. Hindi ba? Sa totoo lang, okay na rin kung ganito lang. Parang mas, okay kung bubuksan mo lahat. Mas maganda kung diretso lang siya nakatayo. Sandali anak, Natasha. Halika, kunan natin dito. Dahil matulis ang dulo ng mga konkreto, madalas itong tumusok sa tao. Mahirap talaga. Maglalagay muna ako ng tabla dito. Tatapusin ko muna ang trabaho ko bago ko alisin ang tabla. Tingnan mo, mugag kapag nakatayo ng ganito. Nakita mo? Hayaan mo muna ang ganyan habang inayos natin ang trabaho natin at hinihinang ang mga ito. Pagkatapos, hanap tayo ng solusyon dyan. Ipapasok ko ng pangninang. Natasha, labas ka na. Lumabas ka na, tingnan natin.
Hinihinan ko ito ng patuldok dito para hindi bumukas. Kapatid, kailangan din natin gawing matibay ang ibabaw nito ngayon. Ang kailan nito ay ang ating Isabel ay hindi mapakali. Matakas yan. Kaya nga. Hindi ko dapat tinitingnan, masyadong maliwanag. Dapat pala may maskara ako. Hindi ko rin magamit ang maskara na yon. Ang sakit na ito, alam lang ng mga nasilawan ng welding sa mata. Batid bilang tindi nito. Sobrang sakit talaga mga kaibigan. Pahinging nga ng elektrot yan. Ayos na dito. Yung iba, sa kabila na lang natin wiweld, kuya. Oy. Ang hirap talaga mag-welding kapag mainit ang panahon, alam mo ba? Nakakapagod talaga, pare. Ngayon, tatay, paano natin bubuksan to dito? Teka lang, ha? Medyo malaki rin ang pagitan ng parteng ito. Kailangan nating punuin. Ngayon, kuya, natapos ka na lahat ng welding. May kaunting parte na lang na natira. Hindi ko na rin masyadong pipilitin, mga kaibigan. Kasi nasilong mata ko. Kung ipilit pa, problema na ito. Ngayon, nilagyan ko na ng welding sa likod, gilid at lahat ng parte. Matibay na ang mga yon. Puputulin ko itong parteng do kasi sobra. Ayusin ko na lang mamaya. Ngayon, meron tayong ganitong trapal. Malaki rin itong trapal na to. Susubukan ko muna kung bagay ito dito. Buksan muna natin to, kuya. Zena, anong ginagawa mo? Ibibigay ko pa sa'yo to. Ibibigay ko pa to sa'yo. O anak, nilagyan ko pa ng upuan sa loob. Tingnan mo, naging magarbo na dito. Halika! Yan diyan. Ano lagi din ito, kuya? Mayon, kuya. Inilatag ko itong trapal. Ano laki nito, mga kaibigan? Mas mahaba ang isang gilid. Hindi ito bagay dito. Sinusubukan lang natin. Ipinatuon ko lang ng ganito para makita kung paano ang itsura. Hindi ko rin inunat. Kuya, pumasok ka dito. Ang ayos na nito, pupunta ako sa palengke mamaya. Anak, halika. Nasaan ang mahal ko? Iwan ba kita habang aalis ako? O anak? Mga pilyang anak kong babae. Maganda rin pala si Mabi. Ngayon pare, inilatag na natin ang tolda, di ba? Ang lamig at sarap ng hangin. Ang ganda talaga. Sa tingin nyo, dapat ba akong kumuha ng puting tolda dito? O asul na tolda ang kunin ko? O kaya mga kaibigan, kumuha na lang kaya ako ng normal o madilim na berdeng pananggalang sa araw? Isulat niyo sa mga komento. Kapag pumunta ako sa palengke, ayun doon ako bibili. Hindi ko kukunin yung eksaktong sukat dito. Halimbawa, kung ito ay 3 sa 3, gawin na lang natin 4 sa 3. Kung tatakpan ng isang gilid ng kalahati, kahit paano maiiwasan ang araw mula sa gilid. Sa tingin ko ngayon, sobrang ayos na nito. Kunin ko na ba yung post na yan dyan? Kukunin ko, tapos na naman yung welding sa itaas, di ba? May mga parte pa na hindi pa tapos, pero hindi naman kayang buksan ng aso yun kahit kailan. Binalot na natin ang itaas, ang ganda na. Dito natitira si Ginang Isabel. Ha? Sa totoo lang, gustong gusto ko talaga. Ayos, sulit ang pinaghirapan natin. Sa tingin nyo, magkano kaya nagastos sa kulungan ito? Isulat nyo sa mga komento. Magkano ang nagastos? Kung mahulaan mo, saludo ako sa'yo. Baka mukhang simple lang ito sa labas, pero emo ko kung anong itsura nito sa paningin nyo. Ibig sabihin, tingnan natin kung sino makakahula kung magkano nagastos. Sobrang nagustuhan ko ang ganda ng kinalabasan. Sa rayon, iwan ko muna siya dito. Tingnan natin kung tataka siya. Pagdating natin, wala na siya mapaglalabasan na yon. Kailangan pa niya maghukay. Nagustuhan ko talaga ito. Hoy, Asiye. Anak, huwag kayong magpasaway, manapili ako, anak. Sandali, hindi anak, tingnan mo. Asye, baka paluin ka niya. Sandali, ilabas muna natin to, kuya. Anak, maghintay ka. Asye, pumasok ka. Asye, pumasok ka. Asye, pumasok ka, anak. Kakagatin ka niyan, lumabas ka. Asye, lalabas ka ba?
Teka, huwag mo siyang isama sa ibang aso. Bago pa lang siya. Anak ko, lumabas na kayo dyan. Sige, lumabas na. Habos pa, Zayna. Ha, dito ka lang ha? Sige ba? Inaasahan ko ang puntos mo mula sa 10, kuya. Ngayon, pupunta muna ako at maglalagay ng patak sa mga mata ko. Malamang mas lalong lalala ang mga mata ko. Pero ano magagawa natin, kuya? Pinilit natin matapos ito. Sige, mahal na mahal ko kayo. Huwag ninyong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam. Mag-ingat kayo mga kaibigan ko.